Two-tier cake ulit tayo for today's video. Mami, tara na G! Samahan niyo akong gawin itong two-tier cake na kasama doon sa ating sweet corner package. Ayan, kung nakikita ninyo merong mga raisins yung ating cake, hindi lang din masyadong halata yung mga carrots. Kasi ang flavor ng cake na ito is carrot cake. Ayan, first time natin gumawa ng carrot cake. Hindi siya ganun ka-perfect, pero naku, mga min, napakasarap niyan. Kasi nagpasobra talaga ako para matikman ko. Yung feeling pala nito is cream cheese filling, kung makikita ninyo. And yung cream cheese filling na yan ay sariling recipe po natin. Ayan, sana soon magkaroon ako ng time para ma-vlog ko ito at ma-share ko naman sa inyo ang recipe para naman bunggahan, diba? Amazing! Ang size ng cake natin ay supposed to be 7x4, 5x4, pero tinaasan natin siya. Ginawa natin siyang 7x6 sa bottom and then 5x6 sa taas. Kasi nga, pabonus na natin to kay customer natin dahil aside sa kakilala natin siya, bunggahan ng kanyang order, diba? Kaya tinaasan na rin natin para mas maganda rin siyang tingnan sa venue. Ayan, so kung makikita ninyo, naglalagay na tayo ng crumb coat. And ito yung ating second tier or yung ating top tier. Actually, parang pa-8 na to kasi yung by 7 natin is yung cake bread lang mismo. Hindi pa kasama yung cover. Ganun kasi talaga ako magbigay ng sizes. Kayo ba mga mi, paano nyo ba binibigay yung mga sizes sa mga customers ninyo? Yung bang naka-coat na ng icing or yung bread lang? Kasi ako mas gusto ko yung bread lang yung sizes or yung sizes na binibigay ko kay customer para kapag na-receive niya yung cake, makita niya ay malaki pala or matangkad pala kasi may pa-bonus tayo mga mi. Palagi yan. At ayoko rin kasi yung nagtatabas lalo na nasasayang lang din kasi ayoko yung nagre-recycle. So, kumbaga, yung mga order sa akin ng mga customer na cakes, yun ay para sa kanila lang, ganon. Hindi siya halo-halo, mga mi. Hindi ako nagtatambak ng mga cake. Anabet yun. As much as possible, gusto ko talaga freshly baked yung ating mga cake. So, binibake ko yung mga cake orders one night before nung event. Tapos, kinabukasan ng madaling araw, sila dine-decorate lahat. Not unless, kapag kamalakihan yung mga orders, pero kapag malakihan yung mga orders, yung mga inuuna ko lang is yung mga pastries and yung mga maliliit. Yung mga cake talaga, ganun pa rin. Night before ang baking and then kinabukasan madaling araw, yung decoration. Ayan, kung makikita ninyo na ini-stock na natin yung two-tier cake natin, hindi ko na to masyadong i-discuss sa inyo kasi ilang beses na natin na-discuss kung paano tayo mag-stock ng ating two-tier cake. At ganyan lang, make sure ko na secured lahat. Kung makikita nyo aside sa straw, meron pa yung barbecue stick na nakatuhog hanggang dun sa pinakailalim ng ating cake drum para kahit ibiyahe mo, hindi siya gagalaw or magsaslide. Napakatibay nito mga mi. Make sure lang talaga na sasabihan ninyo si customer dito kasi syempre, no, baka magtaka siya kung bakit napakaraming straw and stick. Ayoko kasi yung isang pirasong dawal na makapal lang sa gitna, hindi ako kampante. So, mas kampante ako sa ganyan, lalo na kung matataas yung mga cakes natin. Yung size ng cake drum natin dito is 12 inches. Ayan, kung makikita ninyo, malaki pa yung gap niya. Kasi syempre, yung cover ng icing natin, madadagdagan pa yan. Kasi nga kung makikita ninyo, aside sa crumb coat, nagko-coat pa tayo nung ating first coating na color white bago natin ilagay yung pinaka-final color natin. Kasi mas prefer ko yun para siguradong malinis at walang bakat-bakat nung cake, wala ring bakat-bakat ng crumbs doon sa ating frosting. Malinis siyang tingnan. At naku mga mi, tingnan nyo naman kung gaano kabongga ang ating whipping cream. Syempre no, pang malakasang ACC whipping cream ang palagi nating ginagamit. Paano ba naman? Napaka-volume. Wala mang 1 kilo yung ginamit natin dito mga mi. Balot na lahat. Kasama na yung mga mini cupcakes natin dun sa sweet corner. Itong cake na ito at yung 1 dozen cupcakes. Oo mga mi, maniwala kayo sa hindi, wala mang 1 kilo ng ACC whipping cream ang ginamit natin dito. O diba, bunggahan? And aside sa super duper mega volume ng ACC whipping cream, ay nako, napakasarap pa nito. Hindi siya yung matamis, malinamnam siya, lasang vanilla ice cream. And isa pa doon, napakabango niya. Alam mo yung kapag kabukas mo ng box ng cake, amoy na amoy mo talaga yung pagka-vanilla niya. Napakasarap niya. At ito na nga, ayan, going back tayo sa ating cake. So, ang color ng cake natin sa top tier is sage green. Paano natin na-achieve itong ganitong color
color. Bali, color blue lang yan. And then, color yellow. And then, konting color green. Konting color brown. Ayan. Pwede nyo ring haluan ng konting black. As in, konting-konti lang, para maging ganyan yung color niya. Nag-send kasi sa akin si customer nung inspiration, nung backdrop or yung theme ng kanilang party, and ganyan yung mga colors na sinend niya sa akin. Kaya yung theme din ng cake na ito, yung mga toppers na ilalagay natin dito, or pang aesthetic talaga, yung parang paint clip art siya, ganun. Hindi siya yung drawing. Mamaya makikita ninyo, first time natin tong gawin at napakaganda niya talaga, promise. Tingnan nyo naman kung gaano kakinis yung ACC whipping cream natin, mga parang fondant, diba? Naku, pang malakasan talaga yan. Pero ayan nga, nakalimutan ko na textured cake pala ito. So ayan, for the tayo ng frosting, kahit na pinakinis natin siya ng bonggang-bongga. Late ko na na-realize to, mga mi, kaya ayan, nung natapos ko na siyang pakinisin, dun ko na-realize na oo nga pala, kailangan pala yung design nitong top tier natin ay textured. Kaya ito tayo. Ayan. Ayan ang ating reaction. Daanin na lang natin sa ngiti ang ating kapalpakan dahil hindi naman tayo mahihirapang ayusin yan. Yung color naman ng ating bottom tier is ivory or off-white. Paano natin na-achieve yan? Super duper konting color brown at super duper konting color yellow. As in, konti lang. Kapatak lang talaga. Actually, mas konti pa sa patak ganon para makuha natin yung ganyang color. And, ayan nga, pinapakinis na natin. Pero hindi natin papakinisin yung sa bandang taas niya. Rough lang siya. At ito na nga yung mga sinasabi kong mga toppers na nilagay natin. Alam nyo mga mi, 2 hours ko yatang ginagawa itong mga toppers na ito. Bakit? Kasi napakahirap maghanap ng mga paint na drawing sa kahit saan sa website para lang makuha natin yung mga design na to. Sa iba-ibang website ko to kinuha, mga mi, kaya hindi talaga ako makapag-recommend ng website. Meron sa Pinterest, meron sa Google, basta iba-iba. Basta i-search nyo lang, kunyari, scarecrow paint, ganon. Or cow paint, ganon. Ganon yung isi-search ninyo. Tapos, after ko silang ma-print, inassemble ko pa sila, kinut ko pa, tapos ginawa nating 2D. Ayan, kung makikita ninyo, 2D ang mga yan. So, meron niyang foam tape sa may gitna para nakaangat siya or naka-emboss. Ayun. Pero diba worth it naman yung 2 hours? Napakaganda nito, promise. And sinave ko na tong mga toppers na to, no, para naman sa susunod ay ipiprint na lang natin, di na tayo mahihirapan. At ito na ang final result! Wow! O diba, ang syala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!